Alright mga kapatid, pag-usapan natin itong mga kaganapan sa West Philippine Sea. No? Dalawang barko ng China Coast Guard ang bumuntot at nag-radio challenge sa MV Kapitan Felix Oka. Ito yung barkong ginamit ng atin ito coalition, no, na naglayag papuntang malapit sa Pag-asa Island mga kapatid. No? Pero ayon sa kanila, sinisindak lang daw sila nitong mga barko ng China. So ito mga kapatid, bigyan natin ng reaction video and commentary. No? Etong balitang to mula rito sa 24 oras. Again, manonood lang tayo ng balita. Pag-uusapan natin yung balita, bibigyan natin ng komentaryo, opinion, reaksyon. Ikaw bilang mamamayang Pilipino, pwede ka rin magbigay ng iyong sariling opinion at reaksyon dito sa mga nangyari, no, dito sa ating West Philippine Sea, kung saan mga kapatid patuloy ang mga ginagawang pangaharas at mga illegal na aktibidad ng China Coast Guard o ng China mga tol. At tatandaan ninyo etong barko natin mga kapatid ay magsasagawa lamang ng isang misyon. No, hindi naman to mga barkong pandigma o hindi naman to threat mga tol, no. Pero ang mga barko kasi ng China ay talagang inaari nilang ganap etong kabuuan ng South China Sea, kabilang na rin ang West Philippine Sea, at para sa kanila tayo yung lumalabag mga kapatid at pinapasok daw natin yung soberanya nila. So panoorin na lamang natin itong balitang to mula rito sa 24 oras. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Maghapong binuntutan at ni-radio challenge pa ng dalawang barko ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Lulan ang civil mission na nagsagawa ng sea concert for peace and solidarity. Biro mo civil mission na nagsagawa ng concert for peace and solidarity mga tol. Pero nakaranas ng pangaharas mula sa mga barko ng China. Sa Pag-asa Island, nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Vicky, nagpapatuloy ang ating paglalayag sa West Philippine Sea papuntang Pag-asa Island para sa isang civil mission na gagamit ng musika at sining. Pero maaga pa lang sa biyahe, nagparamdam na ng kanilang presensya ang Chinese Coast Guard. Ito yung stage sa barko. 6 na oras pa lang na bumibiyahe ang private training ship na MV Kapitan Felix Oka. Nang sumulpot ang dalawang barko ng CCG pasado alas 8 ng umaga. Hindi dumikit ang mga ito, pero nakasunod lang sila sa MV Kapitan Felix Oka. Pero bantay na bantay talaga nila yung karagatan mga tol. Napakarami kasi nilang barko. Diba? Akala ko may kasama, may escort itong barkong gagamitin ng atin ito coalition. No? Wala ata silang kasamang PCG. Maya-maya pa, nagpadala na ng radio challenge ang barko ng China. This is China Coast Guard 3006. You have entered sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Grabe, no? Kita niyo yung sinasabi, pinasok daw natin yung area na under ng jurisdiction ng People's Republic of China. Lula ng barko ang civil mission na atin ito coalition na magsasagawa ng Sea Concert for Peace and Solidarity sa Pag-asa Island. Ito ang radar ng ating barko. Makikita ninyo sa gitna. Yan ang ating training ship at napapalibutan tayo ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Ang BRP Melchora Aquino at ito may kasama pala tayong PCG, okay. BRP Malapascua. 4.2 nautical miles ang layo sa atin. Nandyan ang Chinese Coast Guard Vessel 3306. At may kasamahan pa yan, 4.8 nautical miles ang layo sa atin, ang Chinese Coast Guard Vessel 21549. Nakabuntot lang sila sa atin. Sumusunod sa kung saan man tayo pumupunta na parang mga anino. Palagi po nang nakabuntot yung mga Chinese Coast Guard dito kasi inaangkin po nila itong lugar po na kahit sa atin po ito. The pattern of aggression of the Chinese Coast Guard and the Maritime Militia happens after a maritime cooperative activity. Each time there's an MCA, there is a change in their behavior. But after the MCA, they resume their coercive and aggressive actions. O, di ba? Kapag merong MCA,
Diba yung mga maritime cooperation, mga ganyan, na may mga kasama tayong ibang bansa na naglalayag dito sa West Philippine Sea. Nagbabago yung behavior nila. Napapalayo sila, hindi sila agresibo, hindi sila nangaharas, hindi sila bumubuntot. At as in talagang wala sila mga tol sa radar. Kung magpapakita man sila, napakalayo talaga nila. As in, napakalayo, hindi sila makalapit. Pero after no mga MCA na yon, mga tol, eto bumabalik ulit sila sa pagiging agresibo nila. Nakabuntot na akala mo talaga napaka-aangas no? Nakabuntot sa atin, napakalapit, nire-radio challenge pa tayo. Ayun no, nakikita na rin ng Navy natin yan Nakikita nila yung behavior ng China. Pabago-bago, depende kung tayo lang mag-isa o kung meron tayong mga kasama. Kaya nga mas maganda kung lagi tayong may kasama di ba? Kasi kapag may kasama tayo palagi, napakalayo nila, naiiwasan yung mga ganitong tensyon That has been the pattern of aggression by the Chinese Coast Guard and the Maritime Militia. Hindi sila makaporma mga tol pag may mga kasama tayong mga malalaking bansa. Wala, kailangan talaga natin munang sumilong, no? Sumilong muna tayo sa ibang mga malalaking bansa. We do not speculate, but we are prepared to respond to any eventuality. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon, nakabuntot pa rin ang China Coast Guard ships. Nakabantay naman sa MV Kapitan Felix Oca ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard. Pinakamalaki, BRP Malapascua. Nasinita ang mga barko ng China kung bakit sila nagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Melchora Aquino. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrol. No, labanan ng radio challenge, sabi nung China, nandirito kayo sa katubigan na sakop o jurisdiction ng People's Republic of China. Kumbaga sinasabi nila, nandito kayo sa teritoryo namin. Sabay sasagot naman yung Pilipinas, anong ginagawa nyo rito? Wala kayong karapatan dito, teritoryo namin to. Di ba? Sagutan sila ng teritoryo, mga tol. Bago umalis ng El Nido, Palawan kaninang madaling araw, nagsagawa ng send-off concert ang Atin Ito Coalition sa gitna ng karagatan. Ilan sa mga tumugtog, sina Noel Cabangon at si Ebe Dancel. Nagimbita ang civil mission ng mga mangingisda mula El Nido, Palawan para manood ng concert. Mahalaga sa mga mangingisda na may ganitong mga inisyatibo na nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga kilos sa Exclusive Economic Zone o EEZ. May mga import guest pa pala tayo rito, mga international. Nang walang pangamba o takot. Walang takot sa mga mangingisda para sa amin. Ayan, dyan talaga. Dahil binubumba. Meron naman pong mahilo. Kung medyo Kaya kung mari lang sana yung barko or medyo maging tumagilid yung barko, maayos yung pagkuka ng dalawang bansa. Hindi naman talaga hangad ng Pilipinas di ba? Maging maayos mga tol. Di naman kasi natin talaga gusto ang kaguluhan. Tayo naman ay iginigiit lang natin yung ating karapatan. Just like halimbawa mga kapatid, meron kang property. Ito lagi nating ibinibigay na halimbawa to Wala ka namang gustong makaaway sa mga kapitbahay mo, di ba? Ang gusto mo lang is manatiling payapa at nagagawa yung karapatan sa iyong bakuran, nasasakupan. Pero kapag yung mga kapitbahay mo is naaargabyado ka na, kumbaga, halimbawa, yung bakuran mo is pinaparadahan na ng mga sasakyan nila na wala ka ng madaanan. Diba? Hindi naman siguro masama kung iaangal mo yun kasi property mo yun, mga tol. Diba? Kailangan ikaw ang makinabang doon, ikaw ang may karapatan, lalo-lalo na kung naiistorbo ka na. Diba? So ganun din mga tol dito sa ating karagatan. Hindi naman natin gusto makipag-away sa China Ang sa atin lang, ang gusto natin, respeto nila yung batas. Kasi kapag narespeto nila yung batas, diba, ay pinapakinabangan sana ng Pilipinas yung dapat nating pakinabangan. Ang problema mga kapatid, hindi lang Pinas ang dinidisrespect nila Mismong batas international. Mismong batas sa karagatan. Halimbawa yung UNCLOS na nagsasabing, eto 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa Pilipinas yan, exclusive economic zone. Imagine kung nirerespeto ng China yan, wala sana sila sa loob ng 200 nautical miles EEZ natin. Wala sana sila dyan.
Eh, ang problema, hindi nga nila nire-respeto yung UNCLOS eh. O, so, anong problema? Eto yung ngayon, naiistorbo tayo, naglalayag tayo, nakabuntot sila. Naglalayag yung barko natin, winawater cannon nila, binabangga nila. Pagkatapos, sisisihin tayo daw ang nagpo-provoke. Diba? Respeto lang talaga mga kapatid, ang wala sila. Hindi nila alam yung salitang respeto. Diba? Hindi nila alam yun mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang to na napanood natin? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.